Naranasan mo na bang maupo sa dilim pagkatapos ng isang breakup? Hawak ang phone mo at paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo, saan ba ako nagkulang? Bakit hindi ako sapat? Or ano ba ang mali sa akin? Napakasakit maramdamang iniwan ka ng taong binuo mo ang mga pangarap mo kasama siya. Ang unang reaksyon natin kapag nasisira ang isang relasyon ay ang pilitin nating intindihin ang isip ng kabilang tao. Naghahanap tayo ng closure sa kanila. Pero paano kung ang closure na hinahanap mo ay hindi mo makukuha sa taong nanakit sa'yo, kundi sa sarili mo mismo? Welcome back to my channel. Ako si Doc Rog, ang iyong katuwang sa Family Studies and Relationships. Sa pag-aaral ng interpersonal relationships, we look at a breakup not just as the end of a relationship, but as a form of grief. Isang pagluluksa. Hindi mo lang tinatapos ang ugnayan sa isang tao. Tinatapos mo rin ang version ng sarili mo noong kasama mo sila. Madalas, ang mga taong sanay mag-alaga sa pamilya, ang ating mga breadwinners, ay nagiging fixers din sa relationship. We love intensely, often at the expense of our own boundaries. Kaya, kapag natapos ang relationship, pakiramdam natin ay nabigo tayo sa ating misyon. Ngunit, ang pag-move forward ay hindi nangangahulugang kailangan mo silang kalimutan agad. It simply means choosing to redirect that intense love back to yourself. So, paano natin uumpisahang buuin ang sarili natin ng may dignidad? Here are the 3 steps. Number 1, stop searching for answers in the crime scene. Ang ibig kong sabihin, iwasan ang pag-stalk sa social media, pagbasa ng mga old chats, pag-scroll ng mga old photos, o pagtatanong sa mga mutual friends. Every time you check on them, binubuksan mo muli yung sugat na sinusubukan mong patuyuin. Give yourself the gift of a clean break. Number 2, shift the question from why did they leave to what do I need now? Huwag mong ubusin ang energy mo sa pag-analyze kung bakit kanila sinaktan. Hindi mo kontrolado ang isip nila. Ibalik mo ang focus sa'yo. Itanong mo, ano ang kailangan ng puso ko ngayon para kumalma? Anong bahagi ng sarili ko ang napabayaan ko noong kami pa? Last, number 3, accept that closure is a DIY project. Maraming tao ang natatagalan mag-move on dahil naghihintay sila ng sorry o explanation mula sa ex nila. My dear kapwa, the fact that the relationship ended is already the closure. You don't need their permission or apology to start healing your life. Tandaan natin, ang pagiging single o ang pagdaan sa heartbreak ay hindi kabawasan sa iyong halaga bilang tao. You are whole all by yourself. Ang puso na marunong magmahal ng totoo ay may kakayahan ding maghilom ng buo. Kung handa ka ng bitawan ang bigat ng kahapon at simulan ang pagbangon para sa sarili mo, i-comment ang mga salitang, "Ako naman." Dito sa ibaba bilang isang panata sa iyong sariling paggaling. Muli, ako si Doc Rog, alagaan ang isip dahil mahalaga ka. Kung gusto mong pag-usapan ng mas malalim ang iyong mga problema sa buhay, makikita niyo po ako sa Serious MD. Doon ay mabubuk niyo ako online at pwedeng-pwede tayong mag-usap din online. More details sa end ng video na to. Please like and subscribe para updated kayo sa aking mga bagong videos na gagawin. Kita-kits sa susunod nating pag-uusap. Bye!